to the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa inyong mga pinagkaloob. Ang mahal na Panginoon po magbalik sa inyo na masaganang biyaya at pagpapala. At sa bahagi ito, mga minamahal, tayo po ipanhandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin nating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, brother Benji Dorian. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah! O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa oras na ito, sa pangunat dalangin na aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa lahat ng mga bansa. Sa aming pong pakikinig ng iyong banal na salita, ikaw, Diyos, magbukas sa paunawa ng iyong manak, kipuin mo, malapin ng kailang mga puso. Sa iyong lingkod, magagawa, ikaw malapin magbigay sa akin ng karunungan at maglangis at aking sinasaway ng manggawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, minamahal. Unang-unang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Noble Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Noble Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, baguhan, datihan, mga beloved visitors, ating pong mga viewers, sa ating pong live streaming. Magandang hapon na po, minamahal. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Una-una po, minamahal, salamat sa inyong pagbati dahil diyan lang po tayo nagagalak, minamahal na may nakakaalala. Kung minsan, minamahal, hindi ako sanay sa birthday dahil naalala ko yung first time na nag-birthday ako nung ako nag-aral sa college. Mayroon akong allowance sa aking pag-tutor. So, bumili ako ng litson manok. Pinasaing ko yung kasama ko sa dorm. At yun ang naalaala kong first birthday ko, minamahal. So, most ng mga birthday ko, kahit nung nag-worker na ako, nakakalimutan ko, minamahal. So, never rin akong magpaparinig na birthday. Kanina nga yung sinabi kanina yung kapwa ko manggagawa na magdala ng litsong baboy at baka. Sabi ko, 40 days fasting yan. Ginaya pa ng isa, sabi ko, 2 na sila mag 40 days fasting. Buti nilang birthday ko ngayon, patawarin ko na lang sila. Seryoso talaga ako sa kanina nung narinig, na high blood talaga ako doon. Minamano narinig ko, sabi ko, mamaya ka, 40 days fasting ka talaga mamaya. Sabi ko, kasi hindi ko talaga ugali yon. Mas maganda pang hindi ako maghanda ng birthday. So, dahil hindi ko sanay eh. Ngayon lang nandito na tayo, naglilingkod, may nakakaalala, mga anak, naalala tayo. So, nakikisabay na rin tayo sa uso. Pero hindi po importante yan. Ang importante po, minamahal, patuloy tayong ginagamit ng ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So,
kailangan minamahal na mayroon pong mangaral sa atin. No? Hindi po tayo makarating ng ganitong kalagayan ngayon kung walang nangaral sa atin. Amen. At ang pangangaral ay ibinasi sa salita ng Diyos. Hindi po kwento-kwento minamahal. Hindi po ito opinion. Makikita po natin ang ating mahal na pastor, palagi po niyang binabanggit sa kanyang pangangaral sa telebisyon, sa mga krusada. Ilang beses, paulit-ulit niyang binabasa ang Bible from Genesis to Revelation habang siya minamahal ay nag-aayuno ng mahabang panahon. Pag siya ay nag-aayuno ng 40 days, 21 days, common na po yung mga 10 days na yan, minamahal. Ang ginagawa lang po niya ay nagbabasa ng Bible, nagpupuri. Hindi mo siya pwedeng makausap. So sulat lang siya minamahal at pag mayroong gusto, mayroon siyang sasabihin, nakalock siya sa kwarto. Mayroon lang butas yung kwarto niya at ilabas niya yung sulat niya. Doon siya sa loob ng kwarto nakipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Yun po yung start. Hanggang ngayon, minamahal, tayo po ay umaani ng bunga ng kanyang pag-aayuno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sinisigurado ng ating mahal na pastor na ang kanyang tinuturo ay totoong ibanghilyo ng Diyos. Kasi pag hindi totoong ibanghilyo ng Diyos, minamahal, wala pong prueba. Hindi kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Diba? Marami tayong naririnig. Ang gagaling nilang baliktarin yung katotohanan. Marami po silang mga sinasabi, salita ng mahal na Panginoon. Diba? Na magagaling sila sa debate. Hanggang doon lang. Hindi po pinapatunayan ng Diyos na sila nga ay lingkod ng mahal na Panginoon. Halos mapuputol na yung ugat ng kanilang liig sa pangangaral ni isang patunay na ang Diyos ay kasama nila, wala. Hindi naman nagbago ang buhay ng mga tao. Yung mga lasinggero pa rin. Yung mga bakla pa rin. Yung mga may sakit na hika, cancer, leukemia, mayroon pa rin. Yung mga nagmumura pa rin. So walang pagkilos sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, nung narinig natin ang pangangaral, ayon po sa mga patutuon ng ating mga kapatiran, doon nag-umpisa na binago ng Diyos ang buhay nila. Everybody say, praise the Lord. So, the importance of the Word, the gospel, and the doctrine. So, sabi dito, minamahal, in order to please God, we must obey His Word. In order to please God, we must obey His Word. We can only obey the Word of God if we have first studied it so that we know what it says. Oo nga naman. Paano mo masunod ang salita ng Diyos kung hindi mo naman naririnig? Amen. Hindi mo pinag-aralan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, thus, the Word of God is of utmost importance. Napaka-importante ang salita ng mahal na Panginoon. Mayroon akong nakitang nangaral, minamahal, na tapos na lang yung pangaral niya, ni isang salita ng Diyos, wala siyang minensyon. Basta kininto lang niya, pumunta siya ng Japan, sumakay siya ng aeroplano, pagdating niya sa Tokyo, lahat puro kwento ng kanilang travel. Tapos umiiyak na yung membro nila. Paano nangyari yun? So kailangan, nandyan yung salita ng Panginoon. Amen. Sa Matthew Kapitulo 15, versikulo 8 hanggang 9, at ipumabasa. Matthew chapter 15, verses 8 to 9. At ipong pakinggan na mainam. 15 ng Matthew, 8 hanggang 9. Dito sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 8 hanggang 9. Sabi dito, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, tatapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tatapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang
pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Everybody say, praise the Lord. Oh, sabi ng mahal na Panginoon, ang kanilang puso ay lumalayo sa akin. Nangangaral sila. Ang kanilang labi. Pero ang kanilang tinuturo ay kwento lang. Amen. Hindi talaga ang salita ng mahal na Panginoon, minamahal. So, people in today's society boldly proclaim that they will worship God anyway they see fit. And God will have to accept whatever worship they give Him. So, it was in the days of Jesus, and here we find His response to this attitude. Sabi ng malapyon, in vain means literally to no effect. Walang epekto. Ha? Wala pong epekto, minamahal. So, in the days of Adam, si Cain, minamahal, tried to worship God in a way other than offering a blood sacrifice, which God specified. And his offering was rejected, according to Genesis chapter 4, verse 1 to 7. It was true in the time of Jesus, and it is still true today. So we must worship God in the manner He specifies. So sa panahon ni Adan, ang sinabi ng malapit pag mag-offer kayo, yung di ba karne? No, karne. Meat. Ang ginawa, yung may blood, yung may dugo. Ang ginawa ni Cain, gumawa siya ng ibang paraan. Trigo naman yung in-offer niya. Trigo. Wala naman dugo o trigo. So, ni-reject yun. Yung kanyang offer. Hindi niya sinunod yung specification ng mahal na Panginoon. Pag mag-offer kayo, yung i-offer nyo, yung may dugo, may buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maliban doon, yung pipiliin pa yung walang pilay, hindi bulag, hindi payat, walang sakit. O ganun sila noon, may mahal. So pipiliin nila yung the best talaga bago nila i-offer sa mahal na Panginoon yon. Oh. Hindi ka pwedeng gagawa ng ibang paraan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Para bang sa pagbibigay din po yan, minamahal. Sa pagbibigay. Instead na sundin mo yung percentage na pagbibigay, wag na. Hindi na. Pwede lang yung percentage pag konti lang ang pera. Pero kung malaking halaga, logi, malaki ang di ba? Okay lang yung percentage kung ang pag-uusapan 100 pesos, 1,000, pero kung milyon na, parang hindi na kaya, di ba? So gagawa ka na ng ibang paraan. Gagawa ka na ng ibang kumbaga standard. Tama na to, malaki na to, 50 mil. Just 10 million pa lang yung natanggap niya. Malaki na to, 50 mil. Wala namang ibang makapagbigay ng 50 mil dyan. Ako lang. Di ba ganon? So, gumawa ka ng ibang standard. Parang si Cain, minamahal. Gumawa siya ng ibang paraan sa pag-offer. At saka ito ay nireject ng mahal na Panginoon. Anong nangyari? Nagalit si Cain. Pinatay niya si Abel. Dahil ang kay Abel, diretso-diretso. Yung osok. Magkatabi lang yung kanilang offering. Bakit yung kay Abel, diretso-diretso? Sa kanya, gumagapang sa lupa, hindi talaga umangat yung usok, minamahal. Ibig sabihin, hindi tinanggap ng mahal na Panginoon yung offer niya. So, ganon, minamahal. So, ganon ka-importante. Ang importante, nasunod natin ang salita ng Diyos. Hindi salita ng tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sinabi po dito, minamahal, It was true in the time of Jesus that it is still true today, sabi dito. Sa John chapter 17, verse 17 to 20, here Jesus specifies that we are to believe on Him through the apostles' words. So where do we find these words? So sa Biblia, siyempre. So in a confusing word where everyone preaches something different, how do we know what the truth is? So God's word is truth.
So para malaman natin na totoo yung sinasabi niya, dapat mabasa sa Bible. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa John chapter 17, verses 17 to 20. Ating pong basahin. 17 hanggang 20 ng Juan 17. Ito sa Juan 17, versikulo 17 hanggang 20, ito sinasabi ng Biblia, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. 18, kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. 19, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. 20, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oo. So, importante po minamahal magbasa kayo ng Bible. Kaya wala akong panahon, brother. Iba't mayroon ka panahon sa Facebook. Di ba? Bakit mayroon ka panahon sa chismis? Oh. Yung mga, mayroon ka panahon makinig ng mga ilan ang namatay sa COVID. Ilan ang nahawaan. Di ba? Yung mga panahon na yun, kung ginamit mo sa pagbabasa ng salita ng mahal na Panginoon, nakikipag-usap ka pa sa Diyos. Kasi habang binabasa mo yung salita ng mahal na Panginoon, para kang nakipag-usap sa mahal na Panginoon. Di ba? Pag magbasa ka ng salita ng Diyos, kung minsan ihinto mo, nasaktan ka, natamaan ka, hindi naman galing sa preacher yun. Nagbasa ka lang. Tapos nabasa mo yung isang bersikulo, natamaan ka. Tamaan ako ah. Or, nabasa mo yung isang bersikulo, napaluha ka. Ibig sabihin, na-touch ka. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 25, sinabi po dito, minamahal, we find in this passage of Scripture that we purify our souls by obeying the truth. And we are born again by the Word. So the Word preached to us by the Gospel shows us how to be born again. So paano tayo minamahal na bago? We are purified by obeying the Word of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Naalaala ko noon nung bago lang akong preacher noon, minamahal. Required yung mga choir na kung ano yung preaching ng preacher, ilista. Tapos pagkatapos noon, pagkatapos na malista nila lahat yon, magbigay sila ng, kumbaga, ano bang natutunan nyo? So, kumbaga, mayroon silang isusulat. Ano bang natutunan nyo sa narinig nyo salita ng mahal na Panginoon? Para makita talaga kung nakinig o nakauunawa. So, yun, tagi-isang notebook sila. Ang galing kasi babasahin ko talaga isa-isa yon. Tapos nagulat ako, yung opinion dito, okay lang sa bersikulo, magkapareho, siyempre. Narinig nila yon. Ang opinion ng isa, pareho. Word for word talaga. Kopyahan pala. Kopyahan. Paano ka matuto nun? So, kahit maiksi lang yung opinion mo, ano bang nakuha mo sa napakinggan mo, at least, sarili mo. Amen? Anuhin mo yung tama yung sagot mo, hindi mo naman sarili. Kinopya mo naman. So, sabi ko, walang kopyahan. Na-gather ko yun eh. So, sabi ko, walang kopyahan. Pagkasunod, yung iba talaga, walang maisulat. Basta bersikulo lang yung sinulat doon. Wala silang maisulat. Kahit sabihin ko, kahit i-Ilocano ninyo, Tagalog nyo, kung anong lingwahe nyo, para isulat lang kung anong naunawaan nyo. Iba ka naman natulog kasi overnight nga. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. No? So, kailangan very attentive ka. Kasi ganun din ang Holy Spirit, minamahal. Pag hindi ka attentive sa presensya ng mahal na Panginoon, mag-grieve yan. Diba? So, magulat ka na lang, yung pala Yung pala na pabalik-balik ako sa bahay, parang mayroon ako nakalimutan. Malaman mo na lang, iba pala yung pares ng sapatos mo. Yung isa itim, yung isa puti, kulay puti. Kumbaga mayroon na siyang discerning na i-check mo. Check mo sarili mo. mayroon kang hindi naayos, di ba? Check mo sa salamin. Okay naman. Hindi naman nakita yung paa. Yung pala, yung isa puti, yung isa itim yung sapatos mo. So kailangan, kung mayroong mensahe ang mahal na Panginoon, kung minsan, balik ka. Ano bang balik ko dito? Labas ka naman, kinabahan ka. Parang gustong, balik ka naman sa loob. Ano bang kunin ko? Maya, wala naman. Yung pala, hindi mo natanggal yung saksakan ng plancha. Di ba? Kinausap ko na ng mahal na Panginoon. Hindi ka lang sensitibo, minamahal. So pag mga ganun, kinabahan ka, check mo na lahat. Kung hindi mo nakita, down mo na lang yung plangka. Sigurado pa. Amen. Kaysa pag uwi mo, natunaw na pala yung plancha mo, himala pa rin. Kasi hindi nasunog. May mga ganyan. Pagbalik nila, natunaw na yung kaldero, naubos na pala yung tubig, at naka-on yung gasol. Delikado po yun, minamahal. So, kailangan maging sensitibo tayo, minamahal. Sa unang Pedro 1, 22-25, ating po basahin. Nabasa na ba yun? Hindi pa? Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 25. Pakinggan po natin. Yeah. Yun sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 25, ito sinasabi. 22 hanggang 25. 22 hanggang 25. Hanggang 25, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa iyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay magag-ibigan kayo ng buong ningas ng iyong puso sa isa't isa. 23, yamang pinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. 25, tatapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman at ito ang salita ng mabubuting balita na pinangaral sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, mayroon ba tayong Bible, minamahal? Sabi dito na tayo po ay na-purify by obeying the truth and we are born again by the word, sa salita ng mahal na Panginoon. So, kailangan po yun, minamahal. Mayroon tayo. Mahal kasi, brad Mayroon namang mura Yung cellphone, mas mahal yun. 1,000 plus. Yung iba pa, 15,000, 30,000. Pariho lang. Text at takatawag. Yun lang importante doon. Maliban na lang kung mayroon ka pang kailangang gagamitan noon. Lalo na ngayon online, no? Para hindi maghahang. So, bigyan din po natin ng budget. Ang pinaka-importante, ang Bible. Amen. Ilang beses ka na nagpalit ng cellphone dahil palit-palit ng anong tawag nun? Papalitan kasi may bago na namang di ba? Latest model, model.
Pero yung Bible mo na kalahati na lang ang naiwan kasi nagsitanggalan na, hindi mo pa napalitan. So, kulang na yun. Ha? Sabi nga ng Biblia, sino yung magkukuha, magtanggal, o magdagdag, paparusahan ng malapi noon. Paano makumpleto yung pagbabasa mo ng Bible? Natanggal na yung ibang chapter. Di ba? So makulangan ka talaga. Para kang kumakain ng isang pagkain na kulang ng templa. Nagtinulak ka ng isda, may tubig, anong kulang? May gulay, walang asin. Or may asin, may isda, may gulay, walang tubig. Tinula yun. Tinula kaya ang mangyari nun? Baka sinugba na yung ano. So, kailangan kompleto. Ganon din sa salita ng malapi noon, minamahal. Napaka-importante ito. Yung cellphone lang yung maghahang na siya. Pindutin mo yung keypad niya parang hindi na nagpa-function. Di ba? Palitan mo na kaagad yun. Oh, ano pa kaya ang salita ng malapi noon? Cellphone, hindi ka man dadalhin sa langit yan. Amen. Dadalhin ka pa sa impyerno. Pag hindi ka marunong gumamit yan, marami kang makikita na hindi mo dapat panoorin. Dadalhin ka sa impyerno yan. Pero ang Bible, from cover to cover, pag babasahin mo yan, langit talaga patutunguhan mo. Amen. Dito ka ma-purify. Ha? Subukan mo magbasa ng Biblia. Narinig ko yung patutunan ng isang kapatiran. Patong-patong na yung kanyang problema. Mag-matured na yung kanyang mga chike. Ay, doon na siya natutong lumuhod. Doon na siya natutong magbukas ng Bible. Nagbabasa na siya ng Bible. O di, pinrovide ng malapi nun lahat ng pangangailangan niya. Bago mag-matured yung mga chike na yon, na deposituhan niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi faith cometh by hearing, and hearing, inulit pa Faith cometh by hearing, and hearing. Ibig sabihin, paulit-ulit. Basahin mo yan, paulit-ulit. Yung iba, nilalagyan pa nila ng marka, di ba? Kulay. Kulay dilaw, may kulay pula, may kulay green. Oh. Para maalaala niya. Pero yung iba naman, pag nalagyan na ng kulay, nabasa ko na yan. Hindi na niya basahin. Paulit-ulit. Paulit-ulit mo. Dahil ang pag-purify, paulit-ulit din yan. Amen. Para bang naglaba ka, alam mag-isang kusot lang. Yung lahat na damit mo, lublob mo doon sa tubig, lagyan mo ng sabon. Oh, tapos, isang kusot lang. Hindi paulit-ulit, lalo nung makita mo dito sa kili-kili, dito sa mga, di ba? Ulit-ulitin talaga yan. Kahit mamulan na yung kamay mo, para malinis. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Di ba, pag mayroon kang message, wala na kasing live letter ngayon Obsolete na yan. Dati kasi love letter. Ngayon, message na sa Facebook, chat, di ba? Cellphone. Tapos yung message, sinabi niya doon, I love you. Paulit-ulit mo talagang binasa-basa yun. Kahit saan ka mapunta. Tingnan mo noon. I love you daw. Mahal daw niya ako. Yung pala sentomini yun. Amen. Alam ba yung sentomini? Hindi lang isa ang pinadalhan. Marami pala. Tapos, pag-response, sagot naman yung isa. Maya-maya, sumagot yung isa. Sabay-sabay. Sa sunod araw, sumagot naman yung isa. Tawa-tawa naman siya ngayon. 20 na yung sumagot. Ang dami. Dami niyan siyang naloko. Amen. Talaga naman, minamahal. So, huwag po kayo magtiwala dyan. Mas magtiwala kayo sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Bibigyan kanya ng the best. Basta unahin mo ang mahal na Panginoon. Sa John 4:23-24, to be true worshiper of God, we must worship Him both in spirit
and in truth. As we have seen, God's word is truth. So along with the true teachings of the Bible, we must also have the Spirit. Likewise, we must not settle for just having the Spirit. We need to have the true teachings of the Word. Oh, di ba? So, to be a true worshiper of God, we must worship Him both in spirit and in truth. Spirit and in truth. Ano yung truth? Salita ng Malapinoon. So, sambahin mo siya sa espiritu. Yung ginagawa natin, nagpupuri tayo. Amen. Nagpupuri tayo, umaawit tayo sa Diyos. Wala tayong nakikitang revolto. Wala tayong nakikitang mga Diyos-Diyosan. Pero pinupuri natin ang Malapinoon sa espiritu. At truth. Spirit, katotohanan. Katotohanan. Nakikinig tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po natin dinidibati ang salita ng Diyos. Hindi po natin inuopos ang salita ng Diyos. Hindi po tayo gumagawa ng opinion. O anong pakiramdam mo, anong opinion mo sa salita na to. O, siguro Brad, applicable lang yan noong unang panahon. Diba? Ganun, yung ibang pagsamba, ganun eh. Tapos sabihin naman niya, ay, obsolete na yan, Brad. Hindi po ang salita ng Diyos didibatihan. Ito po'y susundin. So pag-worship, kasama po ang pakikinig sa salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Karamihan po sa mga napapariwara, karamihan po minamahal sa mga nahulog sa bitag ng demonyo, yung hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Ganon din sa mga sundalo, mga pulis. Pag may encounter, sino yung mga casualty? Yung hindi sumusunod sa command ng kanyang grupo. Siyempre, mayroong platoon leader yan. Kung isang platoon silang nakipagbakbakan. Di ba? Kung sinabi ng platoon leader, dapa, ayaw naman niyang dumapa. Adi, tamaan siya ngayon. Pag sabihin, attack, ayaw niyang mag-attack. Naiwan siya ngayon. kung hindi ka mag-attack, siyempre, forward yun, attack, forward. Eh, ayaw mo, nagtago ka lang doon, naiwan ka. Nakita ka ngayon ng kalaban, patay ka. Oh. Pag sabing retreat, ayaw mo namang retreat. Banat ka ng balat, eh, nag-retreat yung makasama mo, di, maiwan ka ngayon. Mayroon talagang dapat sundin. Ganon din sa paglilingkod natin. Isa lang pong susundin natin, ang salita ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sana next time, kung wala man kayong Bible, pag-ipunan, no? Makabili kayo, minamahal. Yung iba sa cellphone na lang kasi mayroon namang Bible apps. Pwede rin. Pero mayroon kasing disturbo eh. May kaagaw. Bible apps nga, bikin mo, may tumunog. Tut, 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 tut. Saan ka na ngayon? Inantay na kita. Ang tagal-tagal mo. Di ba? Oh. Pag hindi ka makarating dito ng alauna, wala na. Iiwanan na kita. Naku, preaching pa. Diba? Disturbo eh. So, kung maaari, kung hindi naman masyado importante, pagpasok mo dito, off. Off na yung cellphone. So, buong oras na nagsamba tayo, sa mahal na Panginoon ka nakipag-ugnayan. Pag alis mo, paglabas mo sa gate, on mo na yung cellphone. Labas na yung lahat ng mga message. Doon mo pababasahin. So, hindi ka naisahan ng kaaway. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, sabi dito, minamahal sa Roma 1:16. Gospel. Gaano ka-importante ang gospel? Kanina, salita ng Diyos. Iyon naman, gospel. How do we get salvation? By obeying the gospel. For the gospel is the power of God unto salvation. If we want healing, we need the healing power of God. If we want salvation,
We need the power of God to salvation. So God could have chosen anyway. He wanted to save mankind and He chose the gospel. At ipong basahin ng Romans 1:16. Pakinggan po natin ang may minamahal. 1:16 ng Romans. Dito sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, sabi na Biblia, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaililigtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So huwag kang mahiya. Huwag mong ikahiya. Amen. So ano ba ang gospel? Death, burial, resurrection. Si Kristo'y namatay. Siya'y nilibing. Sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. So ano pong implication doon sa buhay natin para maligtas tayo? Kailangan atin pong maranasan din yung death, burial, and resurrection. Paano? Pag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, patay ka na sa kasalanan. Amen. Patay na yung dating buhay mo. So, kailangan kang ilibing through baptism. Ilibing ka sa tubig. Bago ka ilibing sa tubig, kailangan patay ka na. Paano ka maging patay? Sumampalataya ka sa Malapinon, isuko mo lahat ang buhay mo sa Malapinon, pinagsisihan mo na lahat ng kasalanan, iniwanan mo na lahat yan, patay ka na sa dati mong buhay, tapos tanggapin mo Malapinon, magpabautismo ka sa kanyang pangalan. Pagbangon mo sa tubig, ikaw ay mayroon ng panibagong buhay. Amen. Yan yung kompletong gospel. Yung sabi ng iba, ay sa amin, Brad, hindi na importante ang bautismo. Tanggap ka lang sa Malapinon, born again ka na. Paano naging kumpleto yon? Para kang namatay, na pinabayaan na lang ng nakatiwangwang dyan, hindi ka na ililibing. Paano mo maranasan yung pagkabuhay na mamuli? Yung pagbabago. Di ba? Wala. Parang ang patay, nakatiwangwang lang dyan. Hindi naman nalibing. Nagsisi ka nga sa kasalanan mo, sinabi mo na yung ginagawa mo, hindi ka nagpabutismo. Anong kasunod nun? Dahil hindi ka nagbago, pusas. Amen. Sasabihin mo sa publiko, ako minamahal ay drug pusher, ako po supplier ng droga sa buong kawayan. Tapos hindi ka nagpabutismo. O narinig yun ng mga intelligence, ng mga pulis, ay pusher yan, supplier pala ng droga yan. Hindi ka nagpabutismo. Manmanan ka ngayon. Huhulihin ka. Kasi walang pagbabagong buhay mo. Sinabi mo lang yon. Kaya lang, wala kang kapangyarihan na baguhin ang buhay mo. Mababago lang buhay natin pag tayo ay mamatay at ilibing at babangon muli through baptism po yon. Repentance, burial through baptism, and then pagbangon mo, bagong nilalang ka na. Pag marinig nila, ako po dati ay nagposer dati in PA at nung ako ay nagsisi at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo, ngayon po minamahal, binago na ako. Wala nang gagalaw sa iyo. Amen. Yan po yung kahalagahan ng Ebanghelyo. Ito po'y magliligtas sa iyo dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dito sa mundo, dahil maraming galit sa iyo, dahil sa masama mong ginagawa, binago ka ng Malapinon, pagmanman, wag na. I-resign na natin yan. Binago na yan. Diba? Binago na. Nasa Jesus Miracle Crusade na. Kasi proven and tested na yung minamahal. Lahat na gumagawa ng masama at lumapit dito at sincero silang nagsisisi, tumanggap ng bautismo, hanggang ngayon, buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kasi hindi ka naman pupunta dito kung hindi ka talaga pinili ng mahal na Panginoon. Kung pinilit ka lang, hindi pinili. Ano ka ba? Pinili o pinilit? Pinili. Pinilit ka lang ng loved ones,
Hindi kita bilhan ng cellphone pag hindi ka sasama. Di ba? O hindi ko ibibigay yung sinabi mo pag hindi ka magbabutismo. Pinilit yun. Pag pinili, ay kahit kandaduhan mo pa yung bahay niyan, huwag kang dumalo, tatalon sa bintana yan. Talagang dadalo yan. Dahil yun yung kanyang kaligayahan maglingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kahit walang pamasahe, wala. Yung ibang mga kapatiran, overnight, walang masakyan, naglakad. Sinalubong ng 10 aso. Si Brother Nards Idio, sinalubong siya ng 10 aso. Alam yung aso na yun, nangangagat talaga yun, yung mga may dugo ng German Shepherd. Uy, talaga naman, kahit yung mga askal. Talagang pag mayroong tatahol na isa, magtulong-tulungan yan eh. Doon sa baryo, pag galing ka ng overnight, o galing ng Wednesday service, alas 9 ka na maglakad, tulog na halos lahat ng mga tao, tapos may tatahol na isang aso, maglabasan lahat. Sinalubong siya ngayon. Nanginginig na siya minimal, alam niya, marami na pong kinakagat na aso doon sa kanila. Nung akma na siya, talagang sabay-sabay silang, talagang binangga na siya. Kakagatin na yung kanyang paa. Rebuke na siya, Jesus name. Tapos, pinakiramdaman niya. Takbuhan yung mga aso. Tapos yung isa, talagang parang binato ba? Talagang umiyak hanggang doon sa malayo. Iyak na iyak. Kasi naramdaman niya parang may sumakmal sa paa niya. Pagtingin niya, uy, punit yung kanyang maong, may dugo. Sabi, rabis ako dito. Pagtingin niya sa kanyang paa, walang sugat. Ba't may dugo? Tanggal pala yung ngipin ng aso. Talaga naman. Ginawang bakal yung kanyang paa. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So, ganon ang kapangyarihan naman ng Panginoon. Amen. O, diba yung mga namibigay din ng leaflets, pag magkrusada tayo, yung hindi pa nakaranas, maranasan nyo yun. Krusada po, krusada. Hindi ka sasalubungin ng may bahay, yung may-ari ng bahay. Ang sasalubong sa iyo yung malaking aso. O, mga sister yan. Mga youth choir. O. Karamihan pa naman, mga baguhan. Kasi yung mga detihan, alam na nila Alam na nila paano iwasan ng aso. Doon lang sila sa kalsada, magmamarch sila. Pero yung mga baguhan, alam mo naman mga baguhan, first love pa sa Malapino niyan. Amen. Sabihin mo, yung mga sister, dito lang. Nasaan yung mga sister? Wala po si ganito. Nasaan? Yung pala, nandun sa malayo, kasi may bahay pa doon. Yung mga brother, ganon-ganon na lang lipless. Nabigyan na lahat. Opo, kuya. Bakit yung mga sister na wala? Hindi ko alam, kuya. Yung pala mga sister yung masipag. Talagang house to house talaga. Nangyari yan doon sa may Kalinga, sa may Pinukpok. Nandyan na lahat. Si Angel wala. Mayroon siya kasama na isa. Ikot-ikot na ako dahil para marinig yung, are you sick of cancer? Wala talaga. Sabi ko, Kalinga pa naman to. Bundok sa aper ng Pinukpok. Naku. Yung pala pumunta pa doon sa gitna ng mga palayan, dahil may bahay doon. Tapos, kinausap doon sila ng mga lalaki doon, namigay sila ng leaflets. Sabi, paano kita malaman na nandoon ka? Pagbalik, magpakuha daw sila pag sa krusada. Nami daw silang dadalo. O nga, yung area na yun na pinuntahan niya, maraming dumalo. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung pumasok kami sa sinundungan noon, dala-dala yung Beware Communism Satanism, gabi yung pagpasok namin. House to house talaga yan. Dalo po kayo, bigay ng leaflets. Dalo po kayo. Pati kami. Bigay kami doon sa San Juan. So sinabi ko doon sa mga grupo ng mga prayer warriors, sabi ko mga sister dito lang. Kasi sabi ng kapatiran, Brad, nandyan sila. Brothers lang. Huwag i-release ang sister. Sige. So, Bible study muna tayo din. Yung mga brothers, prayer warriors, punta kayo doon. Naku, nagbulungan sila. Pag hindi sasama si Brother Danny, hindi tayo pupunta.
Hindi. Ayaw talaga nilang lumakad. Sabi ko sa bilabi ko, samahan ko muna sila. Ayaw nila. Habang naglakad, tinawid yung ilog, papunta sa sitio Tungatong. Iyon ang sabi ng kapatiran, maraming NPA doon. Sabi, pag makabalik tayo ng buhay, kasi alas 7 na ng gabi yun eh. Pag makabalik tayo ng buhay, magpalibre ako ng 1 galong ice cream. Kasi supplier siya ng Selecta. Siya yung bagsakan ng Selecta. Sabi naman ng isang kapatiran, 1 galon lang. Dalawahin. O, sabi naman ng isa, sa akin din, 2 galon. Sabi naman ng isa, akin din, 2 galon. Di 3 sila. Tagda 2 galon. Di, ilan na yon? 6. So pagdating na namin doon, namigay na kami. Pagdating namin sa baryo, daming flashlight. Tinamaan kami ng flashlight, galing bundok. Dami, pinanggalingan ng flashlight. Tinamaan kami. Yung NPA na si Carex, na kasama, bautismado na, sinagot lahat yung flashlight na yon. Biglang namatay. Pero may kontrasinyas ah. Pagdating na namin doon, katok. Ayaw magbukas. Sabi niya, Carex to. Oh, Carex, pasok. Naku, daming tao sa loob. Isang maliit lang na bahay. Mga 10, puro lalaki. Bakit kayo nandito? May Bible study tayo dyan. Migay ng leaflets. Ano to? Anong communism, satanism? Talagang galit yung nasa loob. Ako naman nakinig ako. Sabi, Brother Dan, galit. Nandito sila. Sabihin mo, ang sundalo nandun sa kabilang baryo, kailangan mayroon silang ganyan. Pagdating ng sundalo dito, pakita lang yan. Tapos nagsalita sila ng lingwahe, sa kanilang lingwahe. Ay, ganun ba? Marami kami dito. Kami nang mamigay. Kasi nandun pa yung iba. Bagbigay lang kayo ng marami. Bigay marami. So, tuloy kami sa iba. Kami nang mabahala doon sa makasama namin. Bigyan namin. Nako, pag alis namin, pumasok yung mga sundalo at pulis, hinahouse to house sila, pinakita nila yung leaflets. Sige, okay, walang problema. Diyos mo ko sa'yo. Pinatawag ako sa RICOM, Brad, congratulations. Bakit po, Colonel? Member na pala lahat nyo doon sa Sinundungan Valley. Kasi may mga leaflets sila lahat. Tingnan mo, naligtas sila sa leaflets. Amen. Kahit masakit para sa kanila, ang komunismo ay satanismo, pero yung pangalang Jesus doon, Jesus Miracle Crusade, yung Jesus na nandoon, yun ang nagligtas sa kanila. At ngayon, minamahal, 35 sumuko. Sabi naman ni Brother Romar doon sa area nila, binigyan ko rin siya ng leaflets eh. Mayroon bang 11? 11 yon na schedule na susuko. So mamigay lang tayo. Nasasaktan sila, pero kailangan tanggapin nila yan. Dahil yan yung magliligtas sa kanila. Di ba? Last verse, 4:12 ng Acts. Walang ibang tagapagligtas. $4:12 ng Acts. Dito sa Gawa 4, versikulo 12, ito sinasabi, sa kanino bang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Pangalan ni Jesus lang. Amen. Amen. Hindi Buddha, hindi Jehovah, hindi El Shaddai. Ano ba yung mga pangalan? Allah. Maraming mga pangalan eh. San Pedro, San Juan, Santa Maria, Santa Ines. Mainis ka na lang sa katawag, wala talaga. Kasi walang ibang pangalan na makapagligtas lang. At sabi ng Pilipos 2:10, walang ibang pangalan na luluhuran. At ikaw ay luluhod at sasamba, Jesus. Ang pangalang Jesus. Amen. Kailangan tanggapin mo ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Ha?
So sabi nga ng Bible, minamahal, ating po mga instrumentalist, pakihanda. 2 Timothy 3:16, 14 to 16 ng 2 Timothy. Some people may say, I don't have to change because the Bible tells me to continue in the things I have learned. But if we understand the Bible, we realize that Paul is telling Timothy to continue in what Timothy has learned. God is no respecter of persons. So it only makes sense that we also should continue in what the Apostle Paul taught Timothy. Ating pong basahin. 2 Timothy 3, 14 hanggang 16. Pakihanda ating mga instrumentalist. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 16. Ito sa ikalawang Timoteo. 2 Timothy. Chapter 3. 4 po. 14 to 16. Dito sa 14 hanggang 16. 16. Sabi dito, huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo ibinigay sa pamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 15, magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito upang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsipakinig sa iyo. Amen. Amen. Naunawaan natin, minamahal, manatili tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Ganon ka-importante. Ha? So next time, kung mayroon po kayong Bible sa bahay nyo, dalhin na po nyo. Kasi yung mga tao minamahal na hindi naniwala sa Diyos, talagang mayroon din silang libro. Libro ni Karl Marx, ni Stalin, ni Mao Zedong, yan. Pol Pot, ni Joma Sison, mga sulat yan. Yan, binabasa-basa nila yan. Ha? Mayroon silang mga binabasa-basa na mga sulat ng mga taong mga pilosopo. So kung wala kang alam sa salita ng Diyos, may time na maingganyo ka. Sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina, minamahal, sabi makibuhay tayo sa mahirap. Eh kung sumama siya, di kulong na sana siya. Malaman na lang kanya mga magulang, aktivista na pala yung anak ko. Na hindi naman. Inimbita lang para i-immerse, para siya ilagay doon. Nag-operate ang military. Karamihan pa naman, pagbaguhan ka, iharap ka sa gitna. Ilagay ka sa harapan. Ikaw ang mapicturan ng mga media. Ikaw ang ma-headline na naghawak ng placards. Or pahawakan yung baril nila, papicture-picturan ka nila. Tapos, sasabihin yung picture mo nung humawak ka ng baril, nagkuha ng military, kailangan mag-NPA ka na, talaga naman. So, maging wise din tayo. Kung sila minamahal ay nagpagal, nag-aaral, ganun din gawin natin. Basahin natin ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi po makakapagligtas sa atin yung mga chismis sa mundo na yan. Ang mga Twitter na yan, mga Instagram na yan, mga Facebook na yan, puro chismis lang. Maliban na lang kung maglalagay ka na yung mga salita ng mahal na Panginoon. So wise na Krisyano ka. Pero kung nakikiuso ka na rin sa mundo, unti-unti ka nang naaanod. Unti-unti ka nang natatangay. Di ba? Mahirap mag-post ng salita ng mahal na Panginoon. Wala masyadong nagla-like. Pero kung ipopost mong sarili mo, sarili mong opinion, sarili mong kuro-kuro, ang dami po minamahal mag-like. Maraming mag-comment. Walang problema. Kahit hindi i-like ng mundo,
Basta i-like ng mahal na Panginoon yung ginawa mo. Amen? Hindi kita ipagpapalit. Hallelujah. Lagi kong nadarama kahit ako'y nag-iisa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hindi kita ipagbabalik, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago, ang pagsunod ko sa'yo di kita ipagbabalik, O Panginoon. Bakit ikilang iyong katapatan sa habang panahon? Hallelujah. Sa buhay ko ika'y una, Praise the Lord. kahit na may Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. ang panalangin Hallelujah, ko hallelujah, praise sa'yo, kaya may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hindi kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago, ang pagsunod ko sa'yo di kita ipagpapalit. Hallelujah, hallelujah. Pagkat ikilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, panghawakan ko lang ang dakilang pangako mo. Hindi kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago, ang pagsunod ko sa'yo di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Hindi kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago, ang pagsunod ko sa'yo di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Praise the Lord. Sa habang panahon. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, praise the Lord. Para po sa ating mga baguhan, minamahal. Sa habang Now panahon. is the day of salvation. Now is the accepted time. Ito na po yung panahon. Matagal ka nang tinawag na malapit noon. Ito na po yung panahon na pinakinggan mo ang tawag ng Diyos sa'yo.
Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ang panampalataya na makamtan natin sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang pagsisisi na gagawin mo ngayon. At pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pang-apat, ang mahal na Panginoon na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Itaas ang iyong kamay, sumuga sa panalangin at mga baguhan. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. Siyang dakilang pangalan. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na pakapangyarihan sa lahat. Sa aming mga kapatid, mahal na Panginoon, alin tumanggap sa iyo. Patawarin mo siya sa kanilang mga salat, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Hallelujah! Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat buhay sa katan. Iligtas mo sila. 10 mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa hulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po magkasama manalangin. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Mahal na Pinoon. Sa lahat, mahal na Pinoon, narito. Humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkamali. Patawarin mo bawat isa sa portalangin namin kagalang-galit minamahal Pastor Lumeda. Abutin mo pangailangan mo na ako Diyos. Aking sinasaway sa dakilang pangalan in the mighty name of Jesus. Cast out demons of incurable sickness and diseases, demons of COVID-19, all kinds of viruses, sickness and disease, cancer, leukemia, TB, diabetes, vices, problems, unbelief, and doubts. Poverty, cast out, sick, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Tayo po dumako na po sa ating pledges announcement. Ating pong beloved Brother Raymond Passion. Diretso na po sa panalangin.